Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Mga kababayan, itong mga connection kasi nitong alin na to, marami ho siya niyan eh, di ba? Marami ho siyang, pagka merong mainit na issue, meron na kagad ho siyang insider sa Malacanang, ika nga. Marami ho siyang kaibigan, mga politiko, kaya marami ho siyang nalalaman sa totoo lang. Ito na, rekta na ho muna tayo dito sa naging report ng ASPN, kaugnay dyan sa pagkakagurgur na yan, itong si Paulo Tantoco. Ito na lang, simple lang naman yan, anti-clear, para hindi ho kayo nasusunog sa social media. Kung meron ho kayong nalalaman, kung yung totoong sinasabi nyo sa amin, peke yung binabasa namin sa social media, labasan nyo ho kami, yung totoo. Hindi yung sasabihin nyo, ano yan, altered yan, dinagdagan yan, kung ano-anong ginawa dyan sa police report na yan, ilabas nyo ho sa amin yung tama. Ilabas nyo ho sa amin yung totoo. Hindi yung sasabihin nyo lang na peke yan tapos wala naman kayong ipapakita. Nagmumukha lang ho kayong anga sa social media. Eto na ho mga kababayan, sa ASPN na ho tayo. Inilabas na ng coroner's office ng Los Angeles yung sanhipo ng pagkamatay. Yung cause of death nung Air, no? Yung Rustan's Air, isa dun sa mga mataas na opisyal ng Paulo Tantoco. So ito nga, no, kahapon tumangging magkomento si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez. Siya po yung pumalit kay PCO Chief Jay Ruiz, no? Bagong appointed lang po ito, bagong talaga. Tungkol po dun sa lumabas na ulat na may kinalaman daw po na ang cause of death is cocaine overdose. No, sumobra po sa cocaine. Yan daw po ang sanhi ng pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Napatay po si Tantoco March 8 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, Los Angeles, California. Doon kasi yung venue din, no? Nung Manila International Film Festival o MIFF. Bahagi siya ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang misis niya, actually, Deputy Social Secretary. Yun yung may handle ng appointments, di ba? Pag sinabing Social Secretary sa palasyo. So yung misis po nitong si Tantoco, Deputy Social Secretary po ng ating Deputy Social Secretary. Ang asawa mo, Deputy Social Secretary, tapos hindi ka kasama sa official entourage. Palakpakan ho natin ang kasinungalingan ng mga tauhan nitong si Lisa Araneta Marcos diyan sa Malacanang. Palakpakan ho natin sila. Pantagay mo, social secretary, kung ano man yung pinanghahawakan ng asawa nitong si Tantoco. Anak ng Toco, ang taas ng pwesto sa pamahalaan ng asawa mo tapos hindi ka kasama sa official entourage. Hindi naman ata pwede yun. First Lady, yun po ang connect. Ayaw pong magkomento ng Malacanang tungkol buti sa lumabas na ulat na ito. Naging mainit pa ang World War sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro dahil sa pagkakasangkot kay First Lady Lisa sa pagkamatay ni Tantoco. Nako! So you can actually explain her presence, di ba? Kasi nga, MIFF. MIFF, tapos staff niya yung misis oo, ni Paulo. ni Tantoco.
Ay, nako, madam, pero hindi ho daw siya official entourage. Maliwanag ho yun, ha? Stop ng kung sino man yung asawa ni Tantoco. Kaya nandiyan siya. Mataas ang pwesto sa administrasyon ni Marcos Jr., yung asawa ni Tantoco. Pero hindi siya kasama sa official entourage. Kaya nga sinasabi natin dito, paano pagka lumabas yung listahan ng official entourage nitong si Lisa Araneta Marcos, di yari na naman. Kaya na naman itong si Auntie Claire. Ika nga, sa lalong madaling panahon maglalabasan ng mga dokumento na yan. Malay natin, bukas makalawa magsagawa ng hearing sa Senado, sa House. Huwag na ho kayong umasa, mga merong mga sinto-sinto yung wala ho tayong aasahan doon. Sa Senado, magsagawa sila ng abangan lang ho natin mga kababayan. At makalipas ang 4 na buwan, buhay na naman ang usapin dahil nga sa linabas na report nung coroner. Nito lang nakalipas na linggo, kumalat sa social media ang nasa website umano ng County of Los Angeles Medical Examiner. May case number 2025-04377 na paggamit nga umano cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco. Nakalagay rin sa Medical Examiner's report na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Ganon? Nako, open ang status ng kaso ni Tantoco. Baka kaya ayaw isama sa Jamaica itong si Lisa kasi open pa yung kaso ni Tantoco. Naku, yari tayo dyan. Tama yan, First Lady. Wag ho muna kayong pumunta sa Amerika, okay? Wag ho muna kayong pumunta sa Amerika. Kasi yung event na inorganisa nyo, yung Film Fest visit na Film Fest na yan dyan sa Estados Unidos, na wala naman pakinabang ang sambayan ng Pilipino, ha? Film Fest pa kayo gagawin ng mga Amerikano pupunta ng Pilipinas para manood ng pelikula. Mga kapritsyo nyo, diyan yung padadaling pagpupulburon nyo, di ba? Huwag muna kayo magpunta sa Jamaica. Naku, Film Fest Bukas pa? kayo dyan. So sa pagbisita na ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang, natanong siya tungkol sa issue na ito at diniin ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipapagpatuloy niya ang paglaban. Pakinggan na lang po natin pahayag ni Secretary Gomez. Hindi, napakinggan na natin yan eh. Napakinggan na natin yan. Ang gawin natin, ilagay na lang natin dito si Aimee. Kasi sa kanya iikot ang mundo natin dito sa video na to eh. Kasi itong si Ma'am Ka TV, merong hamon sa mga Aimenatics. Yung tipong lahat, Aimee, puro na lang Aimee. Ito na, balagbagan na. Hindi naman, di ba? Alam mo, ganito lang yan, Aling Claire. Lalo mo pinahamak yung sarili mo sa katangahan mo. Bakit Pasensya ka naman? na, ha? Kasi una, sabi mo sa hapon yung event, kailan nangyari? Umaga, tanghali. Nako. Tanong, yung tanghali ba na yon, pwede siyang nandun siya nung umaga? Yes or no? Pwede. Hindi natin sinasabi, we're not confirming na nandun siya. Pero posible ba na nandun siya nung umaga? Posible. Hapon yung event eh. So, kung ako nasa korte, alam mo tatawag ko sa'yo, objection, Your Honor. Irrelevant. Irrelevant yung dahilan na ibinigay mo. Kasi morning, yung namatay morning, 11, tinawagan yung pulis, alas 12, pronounced dead. Anong oras yung sinasabi niyang event? Hapon pa eh. So, what's the reason behind that? Second, yung hotel na sinasabi niya, wala namang sinasabi sila Bobby Tiglao that they are in the same hotel. Yes. So, ibig sabihin, hindi ba posible na nandun ka sa hotel na yan, pinuntahan kita? Pwede. Yes. So again, your argument, objection, Your Honor, irrelevant. So lahat na sinasabi mo, lalong pinahamak mo yung sarili mo at yung Malacanang. Sana nag-shut up ka na lang. Pero banat ba, umaga ni report. Tapos mayroong concert sila sa hapon. Ngayon? Nakakapag-party pa. Nakukuha mo pang magsaya. At ito ba matindi? Kasamahan na namatay. Hindi ba? Si Torre nga may 5 minutes eh. Sa tingin ninyo, ang pulis sa Amerika hindi kaya yon. Kaya yun. Di ba kaya mabilisan? So tapos kagad yung eksena na yan, hapon. Wala na yan. Sari nang galing sa bibig niya. May security na galing sa pulis sa Amerika.
Sa tingin mo kung ikaw ay VVIP, Yeah. hindi ka aalisin doon sa senaryo na yon? Correct. Ako, eto. O sige, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Sagutin mo, Auntie Claire, bakit umabot pa ng 7 oras bago nila i-report yung pangyayari? 'Di ba? Bakit naghintay ka pa ng 7 oras bago nila ito pakuha or i-report? What Yari if ka dyan, in that Ante. 7 hours may posibilidad pang mabuhay yung tao? Correct. Yan ba ay gawain ng matinong tao? Yan ba ay gawain ng kaibigan? Yan ba ay gawain ng asawa ng presidente ng ating bansa? At dagdagan ko yan, na-delay siya ng 7 hours bago Yeah. ni-report. Pati si Claire, na-delay naglabas. Wala yang kahapon eh. Wala, oo. Di ba? Wala Wala ka, kahapon yan. Claire. Kasi kung alam mo, umugong ito during the weekend eh. Correct. First thing in the morning ng Monday, dapat meron ka na. Nagplano na sila, palpak pa rin. Ano yan? Oo nga, ang matindi nga niya. nilinis Nagplano, nyo muna? mali pa ang sagot nila. Di ba? Hindi, baka kasi confident siya kanina na sinasabi niya na kahit tanong nyo pa sa Beverly Hills Police Department, hindi natin alam, baka naglinis muna sila doon para pag bitaw niya ngayon, may nakausap na doon. Hindi natin alam. Sandali, so ibig mo bang sabihin, kinakampihan ng Amerika si Marcos? Possible ba? Posible. Tandaan ninyo. Kailangan nilang EDCA rito. Una-una, kailangan nyo, tandaan ninyo, nasa gera ang Amerika. Yeah. And they need us. Diba? Para yung station ng base. Oh. Paano hindi ko sinasabing ganito ang nangyari. Paano kung i-deal ni Marcos na, okay, sige, ilabas nyo lahat yung mga yan, tanggal ang EDCAS dito. Malaking kawalan, pera, ubos. Bakit? Mahirapan yung base eh. Kung galing ang Amerika, hindi dadaan dito. Kung gagaling sa South Korea, di ba nandun ang base at saka sa Hawaii? Yes. Oh. So talagang they need us more than we need them. Well, alam mo, total, si Senator Amy Marcos, Yon. okay, nanawagan siya na sabi niya na imbestigahan or mag-explain. Manawagan ka sa mga Iminatics. Oo, nananawagan Yan, ako sa mga Oh, Iminatics. yan. Oh. Kumbinsin niyo rin si Senator Amy Marcos na siya, imbes na manawagan siya sa Malacanang, na mag-explain or, na sagutin ang mga katanungan ng mamamayang Pilipino, ang gawin na lang niya bilang senator ay sumulat siya sa Beverly Hills Police, mag-request siya ng report kasi kaya niya kung gawin yan. Rather than, alam naman natin na hindi naman magsasabi ng totoo ang Malacanang. And tinatry nga nilang wag pag-usapan at tinatry nilang pagtakpan to for the longest time. Ang nakakatawa dito, Para sa mga Iminatics ha, mga Iminatics, shout out sa lahat ng Iminatics. Senator, hindi na, wag na, sige, ako na lang, kaya ko naman. Wag na kayo. Sen Aimee, mag-request kayo. Pagkatapos yung dinala yung committee report dyan kay Attorney Kaufman, ang dami niyong problema, madam. Pamilya nyo na naman ang nasa gitna dito sa skandalo na to. Pabira, pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag na pamilya, ito talaga aabutan mo, di ba? Ang hirap ilagan ng kamandag nitong mga nitong mga walang yang to. Di ba? Tuloy natin. Ito si Boss Dada. Boss Dada, malupit yan. Idol ko yan eh. Ika nga, pagka bumalagbag yan, ni pulidong-pulido, hindi tayo yan talaga isa sa mga pinapanood ko sa mga batertero, sa totoo lang. Yung style niya talagang napaka-authentic, ika nga, pagka hindi siya, may effect siya, hindi siya tumatawa, pero yung mga birada niya, doon ka matatawa eh. Di ba yung mga, wala siyang effects, pero yung punchline na talagang matatawa ka. Magaling. Subaybayan niyo yan. Boss Dada, i-follow nyo. Yung mga nakasubscribe kay PH, punta ko kayo dyan. Magaling yung na yan. Sa lahat ng banatero, si Sen talaga sa mga pinapanood natin niya, si Boss Dada. parang sila pa yung biktima. Oo nga. No? Parang pinalalabas pa nito ni Claire Castro na sila yung inaatake. Una sa lahat, lumabas na to nun. Hindi naman to masyadong umingay, although marami ring nag-pick up nito, pero katulad natin, mga banateros, nung una tong lumabas, hindi namin kasi ito pinick up. Kasi nga, hindi kami basta-basta magta-topic ng hindi nilalabas ng mainstream Yes. media. Yes. But
since mainstream media naglabas, bilyonaryo, member pa nga yan ng Malacanang Press Corps. So, kino-consider ito as a mainstream media even ng Malacanang ang nag-report nito. At saka wala naman silang sinabi sa report na siguradong-sigurado eh. Lahat naman yan, Kinuha lang nila. di umano. Kasi nga may lumabas na balita, so pinick up lang din nila yung balita. Ang pwede mo lang naman kasing gawin is pabulaanan mo ito eh. Yes. Pag sinabi mong peke yung dokumentong kumakalat, dapat may pinapakita kang dokumento na tama. Agree. So nasaan yung dokumentong tama? Yun yung gusto nating malaman. Tayo lahat dito nagtatanong lang. Kasi nga, balita yan na nag-circulate over the weekend. So tayo bilang mga Pilipino, nai-involve yung ating mga diplomats sa mga nangyayaring ganyan. Ang pangit kasi drugs eh. Totoo. Hindi ba? Amantakin mo si Pangulong Duterte na lumalaban sa droga. Kaya si ano na lang, si Amy, papulburon test din natin. Amy Marcos, magpapulburon test ka rin. Ako, talaga ako, nasususpecha na ako sa'yo eh. Yung tipong, yung pakiramdam ko talagang parang iba ka eh. Di ba, mantakin mo, nagsusumigaw ng mga ebidensya, pero ang binabanatan mo, yung hipag mo, yung kung sino-sino. Pero yung natural, kung yung hihipag mo, pinaghihinalaang nagpupulburon, alangan naman yung kapatid mo, hindi siya naggaganon. Kung binabanatan mo si Lisa, banatan mo na rin kapatid mo. Sulitin na natin, Amy, para talagang ika nga, sulido yung pagiging Amy-natics ng mga, di ba, yung mga taga-suporta mo. Oh, para talaga sulido-sulido, pati na si Marcos Jr. banatan mo. Hindi lang yan si Coca, kasi yung si Coca wala namang kwenta yan eh. Meron siguro siyang kwenta habang presidente asawa niya, pero pagka wala namang naniniwala dyan eh. Kontrabida pagbumuka. Nako, pagising mo ng umaga, nakahiga ka, pagbukas ng mata mo, makita mo yung si Coca, sa tingin ko mapapalundag ako sa eh. Di ba? Naknanto ka, nakakatakot, mukhang mangkukulam. Mukha, hindi ko sinabi. Droga, na lumaban sa droga, nakakulong ngayon. Tapos parang lumalabas, ayon dito, yung mga nasa kapangyarihan, involved pa sa droga, tapos nasa laya sila. Hindi ba? Yun yung isang nakakalungkot dito eh. So, hindi kayo biktima. Hindi ba? At kung sakaling biktima man kayo ng fake news, katulad ng sinasabi ninyo, kailangan maglabas kayo ng marami pang ebidensya para mapabulaanan ito. Kasi kami, gusto namin na hindi ma-involve yung First Lady dito. Nakakahiya sa ibang bansa. Kasi hindi lang ito mapapag-usapan sa Amerika eh. At saka dito, mapapag-usapan to sa buong mundo. Para tayong bansa ng adik, no? First time ito, partner, na ang isang First Lady ng isang bansa na involved sa death and drugs. Yeah. Mabigat ito. So, hindi kayo biktima At dito. saka dito the way she answers yung mga question, napaka ad hominem niya. Hindi niya sinasagot ng direkta. Yeah. Ang lagi niya sinasabi, nini-name call niya yung mga journalist, pretending to be journalist. Oo. Diba? Lagi niya nini-name call. Instead of directly answering, may nilabas na dokumento. Di sana nilabas niya yung totoong dokumento. Agree. Kung yun ang sinasabi niya, may totoo, fake yun. Yes. Di ba? I mean, Mayroon bang kapangyarihan ng Malacanang to request for that report? Kasi course. na babadlight sila, di ba? Of course. Gobyerno yan eh. And ako rin, yung sa akin, meron ding ibang opisyales. Di ba, na government official na doon. It's time for you to speak up also. And yun nga, alam mo, ang dami-dami May media kasing... pa. Yes, ang dami kasing comments, ang daming... alam mo yung mga kanya-kanyang espekulasyon. The best way for you guys to do a hair follicle test. Done deal. Wala nang paikot-ikot, wala nang mahabang usapan. If you're not guilty of anything, why not do it? It's been like, Yan. ang tagal na nito eh. So, hindi natapos-tapos. Bakit ayaw niyong gawin? Tsaka Bakit para sa ayaw nyo? akin, pambabastos tong ginawa ni BBM. Alam mo kung bakit? Yung ganitong kalaking issue na may namatay kasama ng asawa ng presidente, asawa mo, dapat hindi mo inasa kay Claire. Ikaw mismo, BBM, ang mag-explain. Ikaw ang magpa-press con ka, sumagot ka sa media. Hindi Or pwedeng asawa laging mismo. O yung asawa.
Saka ano imagine, i-deny pa nila yung asawa ni Tantoko, mataas ang katungkulan sa administrasyon, tapos sasabihin nila hindi kasama sa official entourage. Yan si Paulo Tantoko. Ang labo naman ng mga kababayan. I-deny, sinasabi nila maawa tayo dahil namatayan, naggaluluksa yung mga yan. Yung pag-deny ng Malacanang, mas masakit pa ho yun kaysa sa iskandalong kinasasangkutan nila ngayon Yung mismong event na pinuntahan niya, na kung saan siguro yung pagpalagay na natin yung asawa niya kasama sa official entourage. Natural, kung asawa mo pa kasama sa official entourage, kasama ka na rin dyan. Automatic na yan. Ano ka lang, sabit ka lang, ganon. Hindi maaari yun. Kaya tayo naniniwala, hanggat walang sa bagay, pag naglabas sila, peke naman yan, sigurado. Tayo naniniwala, sa tingin ho natin, mataas ang tsansa na talagang kasama sa official entourage ang si Tantoko. Yung involved. Dalawa sila actually dapat. Oo. Hindi pwedeng si Claire ito. No, kaya lang itong na-observe ko rito, mga partners dininay niya. Okay? So, definitely merong sinungaling dito. Si Claire o si BP Sara. Magkaiba sila, totally magkaiba sila. Yeah. Okay? Eto, hamon na lang natin. Kung si BP Sara ang mali at fake news siya, asahan nyo babanatan niya ng banateros. Yes. Pero, pag fake news ito si Claire, dapat naman magpakalalaki si BBM. Kasi lantarang pagsisinungaling na yan. What can you expect doon sa spokesperson ng Malacanang, ng highest office of the country, tapos ganito magbitaw? Puro kasinungalingan. Just in case, kasi hindi naman po pwedeng pareha silang tama ni BP Sara Talagang totally magkaiba. No? So, may nagsisinungaling dyan sa dalawang babae na yan. And I'm sure, in the future, malalaman natin. Sana naman, kung sino man ang mali, manindigan kayo. Hindi yung pinapasa nyo kung kani-kanino. At ito pa ang matindi, di ba yung sinasabi ni Kat kanina na pwede sila manghingi ng dokumento na that will prove na hindi totoo na nandun si Lisa Marcos. Ako ito, simple na lang The first argument na binitawan mo, ano yun? Hindi kasama sa entourage ni Lisa Marcos Official entourage. si Tantoko. Show us a document na hindi siya kasama doon. Yes. I mean, meron kayo niyan protocol niyo yan, sarili niyong dokumento yan Di ba may sarili kayong dokumento na hindi talaga kasama? May listahan yan Sino-sino ang sumabay doon sa eroplano? Di ba? May listahan kayo niyan, imposibleng wala. Protocol yan, bawat sasama na kung sinong kasama, nakalista dyan. Ba't di nyo inilabas? Puro daldal lang. Pinakita nila yung schedule for that day. Papalag na. Yan na nga sinasabi natin Pinakita nyo pa yung mga schedule kung saan nagpunta si Coca, kung saan, di ba? Labas yung dokumento, yung manifest, yung kung sino yung mga nasa official entourage para talagang magkaalaman ho tayo. Ngayon, pag nakita natin, ito si ganito, ito si ganyan, makikita naman ho natin kasama ba siya dun sa aeroplano. Lalabas yung mga larawan, mga video, yung ng pasayaw-sayaw si Lisa, di ba, lumabas yun? Sigurado lalabas ho yan. Hindi pa ho tapos tong issue na to. Malalim mo itong mga kababayan. Malalim mo itong mga issue na to ang dapat malaman, mapag-usapan ngayong mga panahon na to sa bansang Pilipinas. Ito ho ang dapat natin, yung mga bulalo, yung mga nasa tali. Walang kwenta ho yun. Ako na nagsasabi sa inyo, ginugood time na naman tayo ng mga nasa kapangyarihan. Di ba? Hindi bumenta. Kasi ganito yan. Kahit na anong issue, pagka hindi mo kinabit ang apelido Duterte dyan, hindi bebenta yan. Yung kay Atong Ang panis na. Wala nang gustong, pakialam natin kay Atong Ang. Ngayon, si Atong. Wala kaming pakialam. Ganun lang ho. Ngayon, ano sabi ng DOJ? Naku, parang merong connection. Si nawawalang sabungero at yung war on drugs, si Tatay Digong. Ayan. Ikinabit na ang Duterte. So ano ibig sabihin yan? Gusto nilang maging maingay sa tao yung issue. Kasi pagka wala yung nakadugtong yung apelido Duterte sa issue, hindi ho yan mabenta. Ngayon, ilagay nila yung Duterte sa pag-aakala na
maaakit ang atensyon ng ating mga kababayan para hindi mapag-usapan itong issue na to ni Kokak at mabaling ang ating atensyon doon sa mga buto-buto dyan sa Taal Lake, hindi mangyayari yun. Malabo yun. Ito, napaka-crucial nito. Talaga nga bang nasa tamang kaisipan ng mga leader ngayon na namumuno sa ating bansa? Nagpupulburon ba sila? Di natin alam. Pero sigurado dito, isa sa mga kasama nilang nagpunta sa Amerika para umaten-aten ng film fest na yan, pasayaw-sayaw pang ganun sa sa Sidisa, na overdose siya ng Coca-Cola. Yun ang sigurado dito. Oo. Na merong Pero may video din na kumakalat na kumakanta ng I Will Survive. Yung sumalangit nawa ang kaluluwa. Magkatabi pa sila. Sumasayaw. Ito, again sumalangit nawa. Hindi natin pinag-uusapan dito si Tantoco, di natin siya sinasabihan, ay ganyan ka, ganun ka. Katawan niya yan, sarili niya yan, pribadong tao yan. Kung ano man ang gawin niya, magwalwal, kung sino man, maglasing, magsiga, kung ano man ang gusto nilang gawin sa mga buhay nila, wala ko tayong pakialam, mga pribadong tao yung mga yan. Pero pagka ang pinag-usapan na ho dito, kagaya ni Lisa Araneta Marcos, si Marcos Jr., yung mga matataas, si Lisa hindi opisyal. Pero kasi yan, pagka ikaw, First Lady, parang isa ka sa kumbaga reflection ka ng presidente. Yung mga shot call niya, yung mga decision making, sa ayaw sa gusto mo, makikita nila yon sa kung anong tayo siyempre katabi niya matulog yan, asawa niya yan yan yung pinakamalapit sa kanya sa lahat ng tao sa buong mundo, araw-araw kasama niya yan. Kung ano man ang issue na pag-uusapan nilang dalawa yan. Ngayon kung ang imahe ng ating unang ginang ganito, mapaisip na ho tayo kung anong pinagagawa ng presidente natin, di ba? Yun ang kailangan natin pag-usapan. Yung mga buto-buto dyan sa Taal Lake, hayaan nyo ho yan. Huwag masyadong pinagpapansin yung mga buto-buto na yan. Kailangan pa natin mga 10 nila atang buto pa. Bago tayo dyan, buto-buto, kailangan natin, maraming buto dyan. Kailangan lahat ng uri ng buto ilagay natin dyan. Mga buto ng dinosaur para di ba, lahat ng buto ilagay nyo dyan. Pero yung mga nakasako, nakananto ko magpapakapagod ka pa. Isusuot mo pa talaga sa sako. At yung sako ganito kalait. Halimbawa ako tao. Isa ako sa mga nanyunyope. Paano ako pagkakasyahin doon sa ganong kalaki sako? Nung nakita ko palang mga sako, nakanto ko kabalbalan na to, di ba? Nakita ko yung sako, wag to. Ano na naman to? Ibang klase to trip ng mga tao na to. Ang tao, let's say, nasa 6-footer o nasa 5'5" na lang ang tao. Pagkakasyahin mo doon sa ganong kalaking sako? Ano yung baby? Ano yung baboy? Yung mga sabungero pa naman na yan, matataba yung mga yan dahil sa sabungan, madaming madaming pagkain sa gilid-gilid, di ba? Habang sumisenya silang, umangata sila ng kung ano-anong ginangatahan lang, kaya tataba ng mga yan. Tapos sasabihin nyo sa amin, yung tag 25 kilos na sako, doon ilalagay yung 75 kilos na tao? Sinapchak muna nila bago nila linagay doon sa sako? Ewan ko lang pero ako, malayo pa lang ang kabalbalan, naaamoy ko na. AI ba yan? Magkatabi sila sa kumakain. Ito ba yung dilat na dilat yung mga tao doon? Parang, siguro baka malabo yung... Hindi, feeling ko yun. May picture ba tayo nun? Kaya may baka nagkape. Hyper. Dilat na dilat Yeah, pero babalik ako kay Senator Amy Marcos. Okay? Kasi meron akong napaka-legit na ang tawag dito na nagsabi sa akin, isang tao na nagsabi sa akin na talagang alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Hindi chismis yan. Hindi siya chismis. Hindi, Nako, Senator Amy, magsalita ka na. Alam mo pala yung mga behind the scene, meron kang nalalaman. Alala niyo, may video yan Yeah. Di ba may video yan na kausap niya si Vice President? Na sinasabi niya. Di ba sinabi totoo? Di ba? Ayan. Ayan, secret namin to. Meron sinabi, may video yan. Hanapin niyo yung video na yon na kung saan may sinasabi si Senator Amy kay VP Sara Duterte na na-detain. So Senator Amy, wag naman puro daldal.
Kasi kung puro daldal ka, palit na lang tayo. O ako na lang maging senador, ikaw na lang dito, maging vlogger ka na lang. Kasi you have more. Yan ang ano ko yan ang tipong ganyan bumanat. Di ba? Senator Amy, huwag kang puro dakdak. Mag-vlog. Naglabas ng upwede. Tsaka, di ba, yun, naglabas siya ng press statement. Pwede naman, basahin mo na lang. Para medyo sensational yung tipong malakas ang dating. Pinabasa mo pa kami. Pinabasa mo pa sa amin yung statement mo. Pwede mo naman, para may sound clip nga kami. Wala kaming ganun. Kami pa magbabasa ng mga post mo na yan. Ang gawin nyo ho, diretsuhin nyo na. May nalalaman ba kayo? Polboronic ba yung hipag nyo or what? Di ba? More. Nagsasuggest ka kay Amy tapos yung sombrero mo ganyan eh. Oo nga naman. Hindi, kasi you have more You have more power. Ay, So, tayong ano. Boss Banat, pingin ako ng ano. Pingin ako sombrero mo. Ang ganda niyan eh. Yan talaga gusto ko yan. Araw-arawin ko susuotin yan. Ano na yan? Sombrero ni Banat Bay na yan. No to Marcos. Dahil ano na yan. Mula ngayon hanggang sa susunod na election, susuot ko yan. Boss Banat, pingin isa. pwede ka magpahiring. Ipatawag mo lahat ng napangalan na naandyan. Kung ayaw ni Lisa Marcos, wala tayong magawa. Di ba? Pero yung iba na naandun, But she can. ipatawag mo. Tingnan ko kung hindi pumunta, isubpina mo. Pag ayaw, ano mo talaga. Di ba? Exactly. I mean, you have the power. Oo. Ganito lang. Kasama siya o hindi kasama sa official entourage? Manifest. Manifest nung sinakyan yung eroplano papunta doon, bigay nyo dito. Hindi kasi pwedeng baguhin yun eh. Ano yan, kumbaga isang buong dokumento yan. Hindi mo pwedeng anuhin yan. Unless na lang, mahilig bang ano yung mga yan eh. Mahilig gumawa-gawa ng kabalbalan eh. Bigay nyo sa amin yung manifest. Tapos sa usapan. Power to do it. Huwag kang puro daldal at magtatago ka sa mga vlogger mo. Huwag ganun. Well, kung... Naku. Alright. Huwag kang magtatago sa mga... Alright. Hindi. Ano naman natin dyan eh. Diyan sa kampo ni Sen Amy, kahit hindi naman natin nakakachat yung mga yan, yung mga vlogger dyan, mataas ang respeto natin sa mga yan. Meron silang dahilan kung bakit nila sinusuportaan si Amy. Hindi yun natin questionin yun, re-respetuhin natin yon. Pero ang babanatan natin dito, rekta talaga si Amy Marcos. Marami tayong kinapanood dyan. Halimbawa, yan si Ma'am Joey Cruz. Pinapanood natin yung mga live, especially pag nandiyan si Ma'am Sas. Pinapanood natin yung mga live niyang mga yan. Ito kasi Senator Amy, tingnan mo. Pati yung mga vlogger mo na nababadlight sa mga mga kabalbalang ginagawa mo. Ano kasi, hindi, dulo natin mga yan. Mga kasama din natin siya pakikibaka, yung mga yan. Rinirespeto din natin yung mga yan. Kung ano man, yung hindi napagkakaunawaan ngayong mga panahon na to, sa kanila ho yun. Pero tayo, lahat ng pwede natin makasama sa laban na tipong makakapag-contribute sila sa ating mga pinaglalaban. Kasi tayo na lang magkakasama dito eh. Si Bibi Sara, tayo, sila Senator Bato de la Rosa. Maliban sa atin, wala naman tayong ibang malapitan. Kaya kung meron bang magpapalakasan, tayo ho yun sa hanay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, bahala na ho kayo dyan. Kung siya'y puro daldal lang, ano sa tingin mo tong ginawa niyang statement na to? Daldal pa rin. Para lang masabi lang Parang na... may masabi lang. Mema. Sa akin, Mema. 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 Di ba? Kasi marami nagsasabi rin ng mga nagko-comment sa akin na si Amy, simula doon nung nanalo, tumahimik na. Exactly. Kasi tinan mo, ano Sino yan? Boss Dada, sino yan? panalo sa kanya? Senate hearing. Yes. Nung nanalo na siya, nananawagan na lang. Dapat, kung ano yung nagpanalo sa'yo, tuloy mo. Exactly. Diba? Kaya ka nagtataka nag- Para sa mga nabudol pa nitong si Amy Marcos nung nagdaang eleksyon, ganito yan, kailangan yan, kasi ganito yan, ganun yan. Nakita nyo na ho ngayon, di ba? Ganyan talaga si Amy, manggagamit yan. Ano na? I told you so, ika nga ni Banat Bay. Sabi ko na sa inyo, wag nyo iboto, binoto nyo pa rin. Ayan tuloy, meron tayong senador na kups, kagaya ni Amy Marcos. Di ba?
Oh. Yung sinasabi ho natin. Senate hearing, Kahit di ba? kasi Kaufman nagtataka hanggang ngayon, di pa daw nakapublish yung report niya na supposedly magagamit dun sa nila eh. Masarap Di ba? pagtawanan, nabudol na naman kayo, no? Ang tigas kasi ng ulo ninyo eh. Panay ang tiwala nyo kay isang mga Marcos Malay mo naman mag-conduct siya kasi the fact na nanghihingi na siya ng mga detalye sa Malacanang na alam naman natin na deadmine siya, hindi nga siya makapunta ron eh. Yes. Hindi ba? So matagal na nga rin siya nananawagan sa kapatid niya nung nasa DA pa na sibakin na yung mga dapat sibakin. Kilala mo kung sino yung mga smuggler dyan, di ba? Sinabi rin niya nun. O, hindi naman niya mapangalanan. So this is another epal? Ganun ba ang dating sa inyo? Parang tama na yung tama na yung ganun. Kung may alam ka, may alam ka. Sabihin mo na. Hindi yung gagawa na naman tayo ng drama. Diba? Hinay-hinay, dahan-dahan. Election eh. Diba? Tapos sa eleksyon, nanalo ka na. Ayun na nga. Nakaupo ka na dyan. And you are more powerful than your sister-in-law. Sa totoo lang. Because you're a sitting senator. So, ipatawag mo. Diba? So, yung mga cabinet secretaries na kasama din niya, ipatawag nyo din para makapag-explain. And, magpa-hair follicle test. Tsaka matindi niyan ito Yung panahon ni Duterte, pinatawag ang anak niya. Si Paulo, di ba? Sa Senado. Si Pulong, di ba? Napunta niya. Nagpunta. Hindi nga lang nagtanggal ng damit kasi baka naman manyakin yung isa doon. Di ba? Pero nagpunta. No, ganung katapang. Hindi kailangan magtago sa mga spokesperson. O yung mga tagapagsinungaling. Hindi kailangan magtago doon. Ba't kayo nagtatago sa likod ng mga tagapagsinungaling nyo? Diba? Umarap kayo. Kaya nga sana, Senator Amy, wag naman puro dalda. Kung hindi, baka natin yan kay Marcoleta, di ba, Kat? No? Oo. Lalo na yung mga sa ethics committee, Baka natin yan kay Sen Marcoleta, di ba? kung sino man yung uupo dyan. And of course, kasi alam mo, kahit sabihin nyo na, maliit na bagay yan, mas marami pang problema ang Pilipinas. Napakalaking problema ho na meron tayong mga leader na kinukonsinti ang paggamit ng droga at pinagtatakpan na ang isang krimen. Kasi ang droga dapat nilalabanan yan. Yes. Nilalabanan yan. Ang droga dapat talaga seryosong winawakasan yan. Kaya lang, paano tayo maniniwala ngayon doon sa sinasabi nilang bloodless drug war kung meron silang bahid ng di umanong paggamit ng droga. Ano to hindi naman kumpirmado ito pero ang tao Nagtatanong. merong duda Yes. kung matino ba talaga sila o hindi. At mapapatunayan lang natin kung matino kayo or hindi kung mag-undergo kayo ng hair follicle drug test. It's about time. Sabi ko nga, kailangan hindi lang tayong mga normal na Pilipino yung maniwagan tungkol dito. Dapat ang manawagan, pati yung mga uniformed personnel, yung mga police na kailangan pa nila ng drug test para lang sila ay magstay sa kanilang hanay, yung mga kumukuha ng lisensya na kailangan pa ng drug test para lang magkaroon ng lisensya, hindi mo ma-renew yung kanilang lisensya. It's about time na tayo mismo, lahat tayo. And it's also about time na patunayan na nila to. Exactly. Diba? Once and for all, para matapos ito, bakit ba kasi ang hirap-hirap gawin ito? Yan nga yung mahirap kay BBM eh. Takbo ng takbo. Dapat dati pa yan yung unang pagkasabi ni PRRD na bangag siya. Dapat yan, tinanggap niya na yung yung hamon na hair follicle test. Pero magkaiba sila ng in denial. No? Naalala nyo nung tinawag ng bangag to si BBM. Medyo hindi niya dininay Niligaw niya. Tinawanan niya lang. Tapos binalik kay PRRD, sinabi fentanyl. Pero ngayon, dinideny. So siguro kaya hindi na pinagsasalita to si BBM dahil hindi marunong Kaya takbo ng takbo, puro clear na lang ng clear ito. Pero may tanong ako sa inyo. Tanong din ito ng ilang netizen. Sabi nila, maganda siguro tanongin din si Cheese at saka si Jinggoy. Lahat. Kung Dapat kasama talaga bang talaga si Tato doon sa event. Diba? Although may nakita naman na tayong video, tsaka
Pero bakit hindi sila tanungin at magbigay din ng ano? Bakit hindi kaya tanungin ng mga media? Yung mga media naman, mahilig naman magtanong ng kung ano-ano eh. Pero bakit hindi Hindi nga nila nagkaroon ng wala nga critical? silang balita. Pinagkaabalahan nga nila yung si Ivana eh. Actually, pagkatapos nung 5-minute na sagot na yan ni Claire, wala nang follow-up question tungkol dyan, Banat Bay, di ba? Actually, meron sa dulo. Meron sa dulo. Pero binilang ko, after 5 to 6 question, may Bago ano, bumalik. may sumundot sa dulo. Buti may sumundot sa dulo. Kaya nga Si, nakakapag- si Maricel Halili yung sumundot. Ayun na nga mga kapatid.